So what's up guys, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga na kasi ngayon ay alas 12:50 na ng ating gabi. So gusto ko lang mag-vlog tsaka para may pang-upload din ako, tsaka i-share ko na din sa inyo kung kanina ako nagmana sa pagbubutingting, paano ako natuto magbutingting, at kung ano na yung mga na-explore ko sa pagbubutingting. So una, nasabi kong nagmana ako sa papa ko kasi dati nung kasama ko siya sa Anda, wala malayo siya sa amin malayo yung lugar nila. Nung bata ako, pag napapanood ko siya, ay pag naggagawa siya, pinapanood ko. Nandiyan lang ako sa malapit sa kanya, pinapanood ko siya mag-ayos ng amplifier kasi meron siyang sabihin na natin sound system, pero mahina yung sound system ngayon dun sa kanila. So pag naggagawa siya ng sound system, pinapanood natin siya, ay gumagawa siya ng amplifier. Pag nag-aayos siya, pinapanood natin yung mga ginagawa niya na tungkol sa mga wire, ganyan. So yun, masabi kong sa kanya ako nagmana kasi yun nga, ganun yung ginagawa niya, hobby na din niya So doon ako masabi kong nagmana. Tapos pangalawa naman, paano ako natutong magbutingting. So noon, bata pa ako, yung mga laruan, yung tinatanggal ko yung mga parts, tapos binabalik ko. Tapos nauso dati yung yung dynamo, lalagyan mo ng battery, lalagyan mo ng LEC, ang ginagawa mong electric fan, o kaya ginagawa mong bangka-bangka. So shout out sa mga nakaranas diyan na mga kabataan. So doon ako nagsimula hanggang sa yun, yung malilit na radyo dati. Ayun, doon din ako nagsimula. Hindi pa ako gumagamit ng mga screw dati. Ang pinagbabaklas ko lang dati, kutsilyo. Tapos pinagdudugtong-dugtong ko lang yung mga wire para gumana. Hanggang sa natuto tayong mag-YouTube dati, manood. Nanonood tayo ng mga DIY, ganyan. Nanonood tayo ng mga DIY tungkol lang sa mga ilaw. Tapos dati, naalala ko, bumagyo dati dito yung bagyong Pepeng. So brown out lahat. Ang ginawa ko dati, naalala ko, alam niyo yung yung universal charger, yung clip, ginawa ko siyang bahay ng battery. Yung battery pa dati yung decay pad, battery ng decay pad na cellphone. Tapos ang ilaw ko dati na ginawa yung sa flashlight. So kinonvert ko yun hanggang sa noon napailaw ko. Brown out dati lahat tas kami, yun ang ilaw namin. So ang tagal niya malubat. So hanggang sa na-challenge na tayo dati, kailangan na natin gumamit ng soldering iron. Nakakatakot kasi sinasaksak na yun di ba, yung saksakan napaka lakas na ng kuryente nun. So ang akala ko dati nakakakuryente, tsaka mainit yun nakakatakot talaga. Nagpatulong pa ako sa kapatid ko dati. Ang una kong ginamit na soldering iron yung sa tito ko na nalamayata na. So sabi ko, saksak mo, hawak ko na. Pag uminit, tanggalin mo sa saksakan. Mali pala yun. Dapat nakababad lang sa saksakan habang naghihinang. Takot ako dati takot ako makuryente. Hanggang sa tinuruan ako kung paano maghawak, paano ako maghinang. Hanggang sa natuto na tayo noon. Next, ayun, speaker na.
hanggang sa naging sa electric pan, yung maintenance, pag naglilinis ka, akala ko dati tanggalin mo lang yung alikabok, punasan lang yung LSU, kaya hugasan. Mali pala yun. Yung pag maintenance na yun, dapat naglalangis ka din. So dagdag kaalaman ko na naman yung dati. Hanggang sa ngayon, yun ginagawa ko pa rin monthly, na mini-maintenance yung mga electric fan. Hanggang sa ayun, puro ganun na speaker. Nung ano, mayroong binigay sa akin amplifier, tapos mayroong tinapon na speaker. Ang ginawa ko siya ulit, convert ko siya hanggang sa napatunog ko, hanggang sa ginawan ko na siya ng bahay. Tapos ayun, napapatunog-tunog ko na. Wala pa ako dating gamit na tester. So ang gumawa lang ako ng tester dati, yung ano, yung charger, pinagyan ko ng LED. Pinangtitrace ko lang kung saan yung ano, sabihin natin kung sa tester kontinente, yung dugtungan ba yung linya, kung meron ba, kung buo ba yung linya, hanggang sa ang dami ko nang nagawa. Hanggang sa nung ano, natuto na akong gumawa ng ano, ng extension, kung paano pagdugtong. Malaki talagang tulong sa akin yung ano, yung YouTube at Google. Doon ako tapos mayroon akong sinasalihan na group page. So shout out sa tropang kalikot. So pag may nagpo-post doon ako nagbabasa, binabasa ko yung mga comment, binabasa ko yung ano, yung caption, tapos yung comment para makakuha ng idea. Tapos pag mayroon akong hindi alam, ayun, magtatanong din ako doon. Tapos mayroon akong nakilala na electronics din, yung naging mentor ko siya. Hanggang sa yun, madami na ako natutunan. Actually guys, lingid sa kaalaman nyo. Akala nyo siguro nakapagtapos ako, di ba? Pero hindi. Puro experience lang lahat. Hanggang sa ngayon, in-explore ko pa rin yung kaalaman ko. Gumawa nga ako ngayon ng ano ng yung sirang desk fan. Kinonvert ko sa 12 motor DC. Sinagyan ko ng solar charge controller. Pag burn out, pwede kong ilagay sa battery na Motolite, yung 12 volts. May electric pan ako dito. Mayroon din ilaw, ganyan. So ang ngayon na-challenge ako ngayon sa solar setup ngayon. So nag-iipon ako ng ano, ng mga pyesa-pyesa na para sa mini power station. So next vlog ko yon, pag bubuo ko na, subukan kong ang tawag dito, i-vlog. Tapos ano pa ba, yun yung sinusubukan ko ngayon. Saan ka ba nakatingin? Sa taas? Nasa baba yung camera mo. So ayun, i-share ko din sa inyo kung ano na yung mga nangyari sa akin nung nagbubuting-buting ako. Lahat naman siguro nararanasan na makuryente. Nasubukan ko na yan sa TBD. So ang akala ko, pinatay ko. So ang akala ko, nabunot ko sa saksakan. Yun pala hindi. Diba dapat pag ano, tsaka mayroon talaga guys yung ano, pag nag-aayos ka, kailangan nakasaksak. So yung time na yun, so pinatay ko, akala ko nabunot ko. So pag hawak ko sa pyesa na ganyan, malayo pa lang, kunyari ito yung pyesa, malayo pa lang yung daliri ko,
Nag-ground na ako. Ang sakit hanggang sa dito sa balikat. Buti na lang talaga, hindi dumikit na masyado. Meron pa yung mga ground. Meron din yan. Meron pa yung natatakot ako sa mga pag pumupunta ko sa ibang bahay. Yung hinahawakan ko yung mga extension. Lalo na yung mga ginagawa lang na extension. Minsan, merong isang hibla lang dun sa pinaka-plug niya. Pag hawak mo, kuryente. Masakit. Pwede na! So pag may nagpapagawa sa akin, paano ba nila ako binabayaran? So sa akin naman, sila yung bibili o sila yung magbibigay ng pambili ng pyesa. Tapos yung labor, kasi hindi ko alam kung paano yung labor at saka sa atin kasi tsambahan lang yung mga gawa ko. So yung labor, sabi ko, bahala na kayo. Magkano, walang problema. May nagbibigay dyan minsan ng 2 kulay blue. Minsan, 100 lang. Ayos na yun. Tanggal lang ng pagod, basta sagot nila yung pyesa. Oh my God! Wow! Pero pag akin, medyo presyon din naman natin ng konti. Lalo na ngayon, medyo mahal na yung mga pyesa. Siguro mura sa Shopee. Pero pag sa akin kasi, hanggat kaya mong ayusin yung isang bagay, huwag mong papalitan ng buo. Para hindi na maging hassle sa akin. Hindi din mamamahalan yung nagpagawa. Pero dapat siguraduhin natin quality at tatagal. Bago ko binabalik sa kanila yung pinapagawa nila, tinetesting ko muna ng 2 days, 3 days bago ko ibalik. Pag okay na yun, di kunin na nila. Pag nasiyahan sila, saya na rin ako. Tsaka minsan, alam nyo, pag nasasaktan itong mga kamay ko, pag aksidente na napepersa ko, tas ilang araw akong hindi makapagbutingting, siguro 3, 4, 5 araw, alam nyo yung mas lalo siyang sumasakit. Pero pag hinawak mo na ng mga wire o kaya tools dyan, may exercise na. Pero hindi ko binibigla. Hindi ko pinipersa pag alam kong mahigpit yung mga tornilyo. Diyan ka muna. Saka na. Alangan naman pilitin ko. Kung nasaktan lalo, hindi ako din kawawa. Hindi ko alam kung bakit ganon yung mga kamay ko. Ang tagal kong hindi nagbubuting-ting. Parang nangihina. Pwede lang i-charge yung katawan ko gamit yung charger. Hawakan yung dalawang wire. Diba? Pag nag-energy ulit, pero hindi pwede. Pwede kang mapunta sa taas, sa baba. Yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Kung ano na yung mga na-explore ko sa pagbubuting-ting. Na-challenge ako sa mga radyo, amplifier lang na yung mga sa Bluetooth, o kaya yung mga simpleng gagawain lang. Hindi yung ang dami mo ititest, hindi pa ako ganun kagaling. Tsaka pag alam ko namang hindi ko kaya, hindi ko pinipilit. Pag hindi ko kaya yung gagawin na yon na hindi kaya ng utak ko, hindi ko pinipilit. Sabi ko, hindi ko kaya to, pagawa nyo sa iba, baka mas larong masira, di ba? Pag kaya ko,
kaya ko. Papalitan lang yung mga wear niya sa battery, may naglo-lost contact, yan lang. Pero yung parang sa ibang electrician o electronics na talagang na kahit napakalit na pyesa kaya nilang hanapin, hindi ko kaya pa yun. Siguro soon, nag-challenge ako ngayon, nag-challenge pa rin ako yan sa mga radyo, sa electric pa. Ngayon yung mini power station para may ilaw, electric fan, o kaya pag lubat pag walang kuryente tapos nag-aaral din yung kapatid ko, so, minsan module siya, pag nalubat yung laptop niya pwede niyang i-charge doon. So i-vlog ko din guys, huwag kayong maglala. Pag nabuo ko yun, ayun, i-vlog din natin at i-share natin. Shout out sa mga gumagabay sa akin dyan na nagbubuting-ting siyempre. Tapos siguro next na i-challenge natin yung sarili natin. Oh my God! Wow! Kung paano yung mga simple lang. Kasi alam nyo ba guys na napakabilis ng kamay ko, napakabilis ng kamay ko, tsaka kalaman ko pag sa cellphone, pagdagdagan ng ang bilis ng, hindi sa nagbubuhat ng bangko pero mabilis yung kamay. Pero pag sa abutin tayo dyan ng siyam-siyam. Kaya dati nga pag may manonood lang ako sa YouTube, halos hindi ko pa alam pindutin yung dun lang ako. Kaya nahihiya din ako dati na pag may pupunta ako dun, hindi ako naglalaro dun, puro nood lang, puro DIY. Kaya manonood ng mga vlog. So soon, explore din natin yung kaalaman natin tungkol dun sa bagay na yun. Abangan nyo yan. Saka mas maganda mag-edit pag ayun na. Ngayon wala pa. Wag kayong excited kasi ako na-excited. Aba? Basta yun lang. Kwento ko na sa inyo kung paano ako nagsimula, saan ako natuto, sa tingin kong saan ako nagmana, kung ano yung mga na-explore ko ng ginagawa. Ano pa ba? Ayun, basta tungkol lang sa mga ganyan-ganyan. Medyo may kaalaman tayo dyan, pero meron tayong hindi alam pang gawin, pero lahat naman yan natututunan. Basta gusto mong matututunan mo. Basta gusto mong aralin, maaaral mo. Pero mas maganda pa rin kung makapagtapos kayo guys ng pag-aaral at matutunan nyo yung talagang passion nyo. Sa akin kasi, hindi ko nasasabihin dito sa vlog kung hanggang anong grade lang ako. Basta lowest grade lang. Pero mahilig talaga akong magbasa. Mahilig akong kung may gusto akong matutunan na isang bagay. Ayun, yung nag-challenge talaga ako. Ay inaaral ko yan. Nag-search ako sa YouTube. Nagbabasa-basa ako dun sa kung saan ako pwedeng magbasa. Basta yun, kung gusto mong matutunan ang isang bagay, matututunan mo. Kung may gusto kang gawin,
magagawa mo. Kung gusto, sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pwede na! Yun yung sabi nila, pero sabi ko, totoo naman yun eh. Kung gusto mo talagang isang bagay, pag-aaralan mo, aalamin mo, basta sa akin lang puro experience lang lahat. So ayun, ating gabi na. Di ko alam kung umaga ko ito tanghali o gabi, basta mayroon pa akong i-upload na tungkol dun sa bakasyon namin sa Anda. Tapos yung pag-uwi namin, di ko alam kung kailan ko yun ma-upload. Nga pala sa mga nagtataka, bakit ako madalang mag-upload? Limited lang yung mga pwede nating makontent. Tapos, weekly lang ako weekly or twice week lang ako nag-upload. Ngayon nga, limited lang yung yung nako-content ko. Ayoko naman na mag-content ako ng walang kakwenta-kwenta. Diba? Sayang naman yung panonood nyo. Gusto ko pag may napanood kayo, masisiyahan din kayo. So ito ko nga pala yung page ko. Ito yung page ko. Pwede nyo panoorin dyan yung mga funny videos ko. Pilit natin gumagawa. Pag may nakita tayo sa YouTube, ginagawa natin. Kasi na-edit. Diba? Ay, yun nga pala guys. Yung isa pa na-challenge ako sa pag-i-edit. Nung binigay sa akin tong cellphone na to, hindi ako marunong mag-edit. Hanggang sa mayroon lang kumuha sa akin pala na isang group page na ginawa kong editor ng mga birthday greetings. So, din ako natuto hanggang sa pag meron silang meet and greet. Yun, ako yung nag-edit dati. Tapos ako na rin yung nagpo-post sa kanilang Facebook page. Doon ako na-challenge dati hanggang sa sabi ko, alam ko nang mag-edit, subukan ko nang mag-vlog. Pero matagal ko nang pangarap ang mag-vlog. Talagang hindi lang ako napagbigyan dati pa na, kasi dikipad lang palang dati. Ayun, ayun, nagbablog na ako. Tapos yun pala, yung isa na-challenge ako sa editing. Sana di kayo magsawang manood sa akin sa walang kakwenta-kwentang vlog na to. At nasayang ko na naman ang oras nyo sa panonood. Basta pag nag-click tong YouTube channel na to, abangan nyo kung ano ang nasa utak ko. Abangan nyo yan. May plano tayo pag nag-click tong video na to. May pagtapos pag sumahod na to na monetize, may gagawin tayo. Kasama kayo doon, parte kayo doon sa gagawin kong yun. Siyempre pag hindi ko nanood, hindi ko nagagawa yun. So yun, hanggang dito na lang muna tong vlog na to. Naway nasiyahan kayo sa ating kwento kung paano ako natutong magbutingting, kanina ako nagmata, at kung ano na yung mga nagawa ko at gagawin ko pa sa pagbubutingting ko. Alright, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Camera, stop recording.